Viral ngayon, isang OFW na umuwi sa Pilipinas para isorpresa ang kanyang pamilya, pero siya ang nasorpresa. Nauwi sa panlulumo at sakit sa puso ang kanyang nararamdaman dahil sa isang malaking kasinungalingan at kabiguan. Ang tanging inspirasyon ng inang ito ay ang pangarap na makapagtapos sa pag-aaral ang kanyang anak. Buong akala niya ay maayos ang lahat dahil hindi siya nagkukulang sa pagpapadala ng pambayad sa eskwelahan at panggastos araw-araw. Ngunit ang sanay masayang pagbabalik, napalitan ng matinding galit at dalamhati. Pag-uwi niya, sumambulat ang napakasakit na katotohanan. Matagal na palang huminto sa pag-aaral ang kanyang anak. At ang masakit pa, nadatnan niyang buntis ang kanyang anak. Ang anak na buong puso niyang inaasahan at ipinaglaban sa malayo ay siya palang wawasak sa pangarap na pinaghirapan niya ng ilang taon. Lahat ng perang ipinadala niya napunta lang pala sa kasinungalingan. Kaya't ang dapat sana'y masayang sorpresa na uwi sa sigawan at iyakan. Wala nang mas lulupit pa sa pakiramdam ng isang magulang na nagpakasakit sa abroad para bigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Tapos ganitong kabiguan ang bubulatlat sa kanyang pagbabalik. Sa karanasan na ito ni Kabayan, marami ngayon ang nakaka-relate sa ibang bansa para sa kanilang mga anak. Ramdam ko talaga habang ako ay kumakain. Katulad na lamang ng isa pang viral na video ng isang inang kasambahay sa abroad habang lumuluha at nagtitiis sa init at pagod. Nakiusap siya sa kanyang mga anak, mag-aral kayo ng mabuti at huwag mag-aasawa ng maaga. Ayaw kong maranasan nyo ang pang-aapi at hirap na dinanas ko rito bilang katulong. Narito pakinggan natin ang kanyang saloobin. Kung mga anak sa Pilipinas, paningkamot kong eskwela. Kasi ang inyong mama dito, naapi-api. Naramdam ko talaga guys, sa totoo lang. Nakakaiyak, sobrang init dito sa city. Tapos, uupan ka ng aircon, sobrang init. Pag nandito yung asawa, buksan ng aircon, naka-electric pa, double pa. Pero ako bilang kasambahay, ramdam ko talaga guys. Nasa ko mga anak sa Pilipinas, paningkamot kong eskwela. Napalingka, magsisikap kayo pag-aaral para hindi kayo maging kagaya sa akin na api-apihin bilang katulong. Ramdam ko talaga habang ako ay kumakain. Isip ko sa inyo mga anak ko, huwag kayo maging katulong. Sobrang init na kayo mansit, huwag kayo mag-asawa ng maaga. Maging kagaya rin sa akin, api-apihin. Yun lang masabi ko guys. Ito ang halimbawa ng sakripisyo ng isang magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lahat kayang tiisin, kayang gawin para lang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya napakasakit isipin na habang ang ibang magulang ay handang tiisin ang lahat ng pait sa ibang bansa para makapagtapos ang anak, may ilan pa rin hindi nagpapahalaga sa kanilang sakripisyo. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa kwentong ito? I-komento nyo ang iyong saloobin sa ibaba. Salamat!